bilyong piso ang sangkot, pero yung indikasyon po nito ay isa sa pinakamalawak na, indikasyon ng ano, korapsyon. Ang masakit lang dito is at the end of the day, it's not even the government official ang problema natin dito, eh. It's the, use of this said government official, use of our, taxpayers' money. At the end, it's our hard-earned money na dapat pinangangalagaan at pinoprotektahan ng ating mga elected, government official. Yun ang pinakaimportante, kasi ano man ang makita natin dito, sino man ang makasuhan dito, hindi importante kung sino, eh, importante yung sistema, 'di ba? Para sa akin dapat i-guarantee pa rin natin that after this, itong walang katapusang imbestigasyon sa mga korapsyon, eh, dapat ma-guarantee natin that we are actually looking for change, 'di ba? Dapat magkaroon ng more sustenance and long-term planning para magkaroon ng mas matibay na check and balance para hindi na magawa ito ng ating mga government official. Yung tinatawag na body language at yung pagkilos o pag-akto ng mga taong nasasakdal o yung mga eyewitnesses. 'Pag hindi daw po kasi sila pumunta ng harapan sa Blue Ribbon Committee at ihayag under oath yung mga sinumpaan nilang salaysay sa mga videos, eh, mahirap pong paniwalaan, and that's true. I think kahit sino naman na nag-a-allege, kahit kanino, miski ito kay President or miski kay Vice President, ako naniniwala ako, we all need to be fair and just kanila. And I believe that the best way possible para magkaroon ng justice to every people na involved dito sa flood control is ilabas na yung mga ebidensya. Senator Ping Lacson dito, thank you, Dens, gagawa siya ng chairman's report na kung saan magagamit din ito para sila'y magpasa ng report sa ombudsman. And I think ombudsman have already initial reports dito sa flood control project, but they are seeking for more clarity sa ibang mga detalye na nailabas sa Blue Ribbon Committee. I think sa ombudsman Boying dito, it's para mas madibilis yung proseso ng kanilang pag-iimbestiga. And then also meron na ring mga freeze order, sa ilan sa mga assets ng dating, Speaker, Romualdez. I think this is the best action with regards sa ombudsman. Bakit? Kasi hindi pa rin naman natin malalaman kung ano yung totoo dito, kung ano yung totoo dito sa mga aligasyon, especially sa speaker. Kung totoo man ito, mas nararapat na wala silang influence sa issue na 'to, sa mga imbestigasyon, eh, kasi kung may pera sila, 'di ba, puwede pa sila makaalis, 'di ba? Tama rin yung ginawa ni Ombudsman Boying, eh, hindi niya pinaalis si former Speaker Romualdez sa Singapore, and he let him stay sa Philippines. As what he said, eh, baka kasi mapula ang gobyerno kapagka pinaalis siya, which is totoo naman. Kasi the more na napapansin ng tao na parang was ka o pupunta ka sa ibang bansa, there is a perception na parang ina-avoid mo yung pananagutan mo sa issue ng flood control. And that's a good move for the ombudsman. Sinabi niya na rin dito that the process ng imbestiga sa flood control issue, isa lang po ang Senado to, investigate about this issue. At Dens, anong pirma ng waiver, about saan? Ayun, about dito sa flood control issue, and I think this is the best course of action sa ating gobyerno para matapos na ito. The more people involved to investigating this issue, the faster it goes. Mapanagot yung mga may sala. Ipinaliwanag din dito ni Ako, si Densable TV 2.0 at ito ang Pilkas kung saan ang katotohanan ay walang takot na sinasabi. Like, share, and subscribe na